Kung sinubukan mo ang paraan ng pahinga kahapon, naramdaman mo ang pagbabago. Marahil ito ay banayad. Isang sandaling ang kalinawan. Isang mas malalim na pakiramdam ng kalmado. O simpleng ang pagkaunawa na nakikinig ang iyong katawan. Ngunit narito ang nalalaman ng mga sentenaryong Hapones na hindi natutuklasan ng karamihan. Ang pahinga lamang ay hindi sapat. Ang manakatatanda sa Okinawa na nabubuhay ng higit sa 100 taon ay hindi lamang nagsasagawa ng tanden na pahinga ng hiwalay. Ipinapares nila ito sa 6 na tiyak na paggalaw na lumilikha ng tinatawag ngayon ng mga neuroscientist na integrated neuroplasticity. Isang estado kung saan ang iyong utak, nervous system, at istrukturang muskuloskeletal ay nag-usap ng napakahusay na ang mapalatandaan ng pagtanda ay literal na bumabaliktad. Nang obserbahan ng mananaliksik sa Harvard ang mapagalaw na ito sa aksyon, may nasukat silang pambihira. Ang makalaho na pinagsama ang 555 na paginga sa mga galaw na ito ay nagpakita ng pagtaas ng BDNF hindi ng 40% kundi 120%. Ang kanilang ma-score sa balanse ay bumuti ng 63%. At ang kanilang ma-inflammatory marker ay bumaba ng husto na sinabi ng nangungunang mananaliksik. Hindi lang natin pinapabagal ang pagtanda. Lumilikha tayo ng biological time reversal. Ngayon ay matututunan mo kung ano mismo ang 6 na paggalaw na iyon, kung bakit ito gumagana, at kung paano ang 12 minuto sa isang araw ay makapagbibigay sa iyo ng mobility at kalinawan ng pag-isip ng isang taong mas bata ng ilang dekada. Magsimula tayo sa ating itinatag kahapon. Ang 555 na pattern ng pahinga, 5 segundo papasok, 5 segundong pagpigil, 5 segundo palabas, ay gumagawang 3 bagay ng sabay-sabay. Ino-optimize nito ang paghatid ng oxygen sa iyong mitochondria, ang mga power plant ng iyong mga selula. Pinapagana nito ang iyong vagus nerve na naglilipat sa iyo mula sa stress response patungo sa parasympathetic dominance kung saan nagaganap ang pagaling, at pinapataas nito ang brain-derived neurotrophic factor, ang protina na responsable sa pagpapalago ng mga bagong koneksyon sa neural. Ito ang iyong pundasyon. Ito ang update sa operating system na nagsasabi sa iyong katawan, wala na tayo sa survival mode. Nasa regeneration mode na tayo. Ngunit ang pahinga, gaano man ka-optimize, ay tumutugon lamang sa kalahating equation. Ang iyong katawan ay idinisenyo para sa paggalaw, hindi ehersisyo sa kanluraning kahulugan, hindi pagpilit, hindi pagkapagod, hindi pagtulak sa sakit. Paggalaw bilang komunikasyon, paggalaw bilang gamot, paggalaw bilang wika na hinihintay marining ng iyong lymphatic system, iyong mga sukasuan, at iyong mga proprioceptive nerve. Ang diskarteng hapon sa longevity movement ay sa panimula ay naiba sa kultura ng fitness sa kanluran. Walang konsepto no pain no gain. Sa halip, mayroong isang prinsipyo na tinatawag na konagari. Ang daloy ng enerhiyang buhay. Ang bawat paggalaw ay dinisenyo hindi para magpalaking ang kalamnan o magsunong ang calories, kundi para mapanatili ang mga channel kung saan dumadaloy ang sigla. Kapag nananatiling bukas ang mga channel na iyon, bumabagal ang pagtanda. Kapag nagsara ang mga ito, bumibilis ang pagina. Ang matututunan mo ay hindi isang workout. Ito ay isang maintenance protocol para sa pagiging tao. Narito ang nangyayari sa loop ng iyong katawan kapag huminto ka sa tamang paggalaw. Ang iyong lymphatic system, na responsible sa pag-aalis ng basurangang selula at pagsuporta sa immune function, ay walang bomba. Hindi tulad ng iyong cardiovascular system
kung saan ang iyong puso ang nagpapagalaw ng dugo. Ang lymph ay dumadaloy lamang kapag gumagalaw ka. Kapag laging nakaupo, naipon ang mga lason, tumataas ang pamamaga at humihina ang iyong immune system. Ito ang dahilan kung bakit ang matagal na pagupo ay itinuturing na ngayon na kasing mapanganib ngang paninigarilyo ang iyong proprioceptive system. Ang network ng mga nerve na nagsasabi sa iyong utak kung nasaan ang iyong katawan sa espasyo ay nagsisimulang masira. Ito ang ugat na sanhing pakahulog, ang nangungunang sanhing kamatayan na may kaugnayan sa pinsala sa mga taong higit sa 65. Ngunit ang proprioception ay hindi nakapirmi. Ito ay kayang sanayin at ang mga partikular na paggalaw ay maaring ganap na may balik ito. Ang iyong mga kasukasuan ay nangangailangan ng paggalaw upang manatiling lubricated. Ang synovial fluid, ang sangkap na nag-amortis sa iyong cartilage, ay umikot lamang kapag gumagalaw ka sa buong saklaw ng paggalaw. Kung wala ito, makakaroon kang paninigas, pamamaga, at sa huli ay immobility. Ngunit narito kung bakit partikular na makapangyarihan ang mga paggalawang hapon. Idinisenyo ang mga ito sa paligid ng isang bagay na tinatawag na vagal efferents, mga pattern ng paggalaw na partikular na nagpapasigla sa vagus nerve sa pamamagitan ng posisyon ng katawan at pag-synchronize ng hininga. Ipinakita ngang pananaliksik mula sa University of Tuba na ang mga paggalaw na ito ay lumilikha ngang isang feedback loop. Pinapahusay ngang paginga ang paggalaw. Ang paggalaw ay nagpapalalim sa paginga at magkasama silang lumilikha ang isang estado na pagkakaisa na lumalabas sa mga brain scan bilang nakasinkronize na aktibidad sa maraming rehiyon. Ito ang dahilan kung bakit ang manaksasanayang Tai Chi ay nagpapakita ngang mas mababang antas ng pagbabang ng pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit pinapanatili ng mga sentenaryong Hapones ang balanse at flexibility hanggang sa kanilang mga 90. Hindi sila genetically superior. Pinapanatili lamang nila ang biological system na hinahayaan ng kulturang kanluranin na masira. Ang bawat isa sa 6 na paggalaw ay tumutukoy sa isang partikular na aspetong pinagsamang sistema na ito. At kapag isinagawa ng magkakasunod, lumilikha sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kabuuan ng mga bahagi nito. Unang paggalaw, ang pagtaas ng tubig. Tumayo na ang mapaa ay makahiwalay sa lapat ng balakang. Malambot ang matuhod, hindi nakalok. Habang sinisimulan mo ang iyong 5 segundong paglanghap, dahan-dahang itaas ang iyong mga braso mula sa iyong tagiliran. Mga palat na nakaharap pataas hanggang sa magtakpo sa itaas ng iyong ulo. Dapat tumagal ngang buong 5 segundo ang paggalaw. Pigilin ang iyong hininga sa itaas. Nakaunat ang mabraso. Damhin ang pag-inat sa iyong tadyang at ang pag-activate sa iyong nga balikat pagkatapos. Habang naglalabas ka ang hangin sa loop ng 5 segundo, ibaba ang iyong mga braso sa parehong kontroladong arko. Ang paggalaw na ito ay gumagawa ng 3 bagay. Binubuksan nito ang iyong thoracic cavity na nagpapabuti sa kapasidad ng baga. Pinapagana nito ang mga kalamnan sa pagitan na iyong mga tadyang na nasisira sa pagtanda, mga kalamnan na mahalaga para sa malalim na pahinga, at pinasisigla nito ang daloy lymphatic sa iyong itaas na katawan sa pamamagitan ng banayad na pagkilos ng pagpamngang iyong mabraso na tumataas at bumababa. Tinatawag ito ng mga Hapones na pagsalubong sa Chinang umaga. Tinatawag ito ng neuroscience na upper body lymphatic drainage
na sinamahan ng shoulder mobility restoration. Ikalawang pagala, ang pagayising ng ugat. Ilipat ang iyong bigat sa iyong kanang paa. Dahan-dahang iangat ang iyong kaliwang tuhod sa taas ng balakang o hanggang sa comfortable. Panatilihin ang posisyong ito sa isang kumpletong siklong pahinga. 5 papasok, 5 pigil, 5 palabas. Pagkatapos ay magpalit ng panik. Ang layunin ay hindi taas. Ito ay katatagan. Ito ay ang pakiramdam ng libu-libong proprioceptive nerves sa iyong nakatayong paa na gumagana, nagre-recalibrate, lumalakas. Ang balanse ay hindi tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa impormasyon. Bawat maliit na pagsasaayos na ginagawa na iyong bukong-bukong habang nakatayo ka sa isang binti ay nagpapadala ng mga senyales sa iyong cerebellum, ang rehiyon ng utak na responsible para sa koordinasyon. Ito ay neuroplasticity sa pagkilos. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang pagsasanay sa balanse ay nagpapataas ng density ng gray matter sa cerebellum sa loob ng 8 linggo. Ang paggalaw na ito ay ang iyong seguro laban sa pagkahulog at ang iyong pamumuhunan sa kamalayan sa espasyo na nagpapanatili sa iyong kalayaan. Ikatlong paggalaw, ang meridian tap. Gamit ang iyong mga daliri, simulan ang dahan-dahang pagtap sa iyong mga kolarbone mula sa gitna ng iyong dibdib palabas patungo sa iyong mga balikat. Pagkatapos ay itap pababa sa loop ng iyong kaliwang braso mula balikat hanggang palat. Pagkatapos ay pataas sa labas ng iyong braso. Ulitin sa kanang bahagi. Ay synchronize ang pagtap sa iyong hininga. Magtap habang lumalanghap. Huminto sa pagpigil. Magtap habang naglalabas ng hangin. Sinusundan ng paggalaw na ito ang daanan ng meridian ng baga at puso sa tradisyonal na gamot ng Tsino, mga kasanayan na malalim na isinama sa pilosopiyang kalusugan ng Hapon. Kinikilala ito kanluraning, aghambilang, pagpapasigla ng mga mababaw na lymph node at mechanoreceptor. Ang magaan na pagtambol ay nagpapagana ng iyong immune system, nagpapataas ng sirkulasyon sa iyong mga paa at kamay, at nagbibigay ng sensory input na nagpapahusay sa kamalayan sa katawan. Ito ay self-administered therapy na inasam ng iyong lymphatic system. Ikaapat na paggalaw, ang dragon spiral. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong balakang. Dahan-dahang paikutin ang iyong katawan sa kanan. Panatilihing nakaharap ang iyong balakang. Damhin ang banayat na pag-ikot sa iyong gulugot. Panatilihin sa isang siklong paghinga. Bumalik sa gitna. Paikutin sa kaliwa. Ang pag-ikot na itong gulugot ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng iyong ma-intervertebral disc at ang mobility na kinakailangan para sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit may mas malalim na benepisyo. Ang iyong vagus nerve ay tumatak buo sa iyong gulugod. Ang banayat na pag-ikot ay mekanikal na nagpapasigla sa nerve na ito na nagpapahusay sa parasympathetic activation na sinimulan mo na sa iyong pahinga. Inilalarawan ito ng mga practitioner na Hapones bilang pag-alis ng stagnan na enerhiya. Inilalarawan ito ng mga physiologist bilang pagpapabuti ng sirkulasyon ng cerebrospinal fluid at pagpapanatili. Parehong tumpak. Ikalimang paggalaw, ang pagbaba sa sentro. Bumalik sa iyong hip width na tindik. Ilagay ang parehong mga kamay sa iyong tanden 2 pulgada sa ibaba ng iyong pusot. Habang lumalanghap ka, isipin na humihigop ka ng enerhiya mula sa lupa sa pamamagitan ng iyong mga paa. Habang pinipigil mo,
Damhin ang enerhiyang iyon na nag-ipon sa iyong sentro. Habang naglalabas ka ang hangin, magsagawa ang bahagyang pagbaluktot sa iyong mga tuhod na ibinababa ang iyong sentro ang grabidad ng ilang pulgada lamang na parabang naghahanda kang umupo, ngunit hindi kailanman ginagawa. Ang semi-squat na posisyon na ito na pinananatili sandali ay nagpapalakas sa mga kalamnan na pumipigil sa pagkahulog. Ang iyong mga quadriceps, hip flexor, at core stabilizer. Ngunit ito rin ay isang paninilay sa katatagan. Tinuturuan mo ang iyong katawan kung saan namumula ang tunay na lakas. Hindi mula sa mga kalamnan sa ibabaw, kundi mula sa iyong core, mula sa iyong sentro, mula sa lugar na iginagalang ng mga Hapones sa lupngang 5,000 taon bilang upuan ng sigla. Ika-6 na paggalaw, ang pagsasara ng selyo. Pagsamahin ang iyong nga palat sa harap ngang iyong puso, nga daliri na nakaturo pay taas. Pindutin ang iyong mga palat ng sapat na mahigpit upang ma-engage ang iyong mga kalamnan sa dibdib at braso. Panatilihin ang posisyong ito sa 3 kumpletong siklong pahinga. Sa bawat pagbuga, pindutin ng bahagyang mas mahigpit. Sa bawat paglanghap, panatilihin ang presyon ngunit palambutin ang iyong mga balikat. Ang isometric hold na ito ay napapagana ng iyong mga pectoral at anterior deltoid. Mga kalamnan na humihina sa pagtanda at nakambag sa pasulong na postura ng balikat. Ngunit sa simbolikong paraan, tinatatakan mo ang pagsasanay. Sinasabi mo sa iyong katawan, kumpleto na ang gawaing ito. Isinama na ang enerhiyang ito. Ito ang paglipat mula sa pagsasanay, pabalik sa pamumuhay. Narito ang iyong kumpletong 12 minutong protocol. Magsimula sa 2 minuto ang 555 na. Pahinga, pahinga lang, wala ng iba. Ito ay nag-calibrate ng iyong nervous system at naghahanda sa iyong katawan para sa paggalaw. Pagkatapos ay dumaloy sa lahat ng 6 na paggalaw na gumugugol ng halos 1 minuto. Sa bawat isa, huwag magmadali. Sinasadya ang bilis. Ang kabagalan ang punto. Hindi ka nagsasagawa ng mga ehersisyo. Nagsasagawa kang isang pag-uusap sa iyong katawan sa wikang pinakamahusay na naintindihan nito. Sadyang may kamalayang paggalaw na ipinares sa hininga. Tapusin sa 2 minutong pahinga lamang. Damhin kung ano ang naiba ngayon kumpara noong nagsimula ka. Pansinin ang init sa iyong mapa at kamay, ang kalinawan sa iyong isip, ang pakiramdam ng pagiging ganap na naroroon sa iyong katawan. Gawin ito tuwing umaga. Ginagawa ito nga sentenaryong Hapones bago ang kanilang unang pagkain kapag ang kanilang katawan ay handa para sa neuroplasticity at ang kanilang isip ay malaya mula sa mga abala sa araw. Ang pagiging pare-pareho ay nakbabago sa mga paggalaw na ito mula sa mga aksyon tungo sa mga ritual. At ang mga ritual ay humuhubog sa pagkakakilanlan. Nagiging isang taong gumagalaw ka, isang taong humihinga, isang taong pumipiling sigla. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang mga paggalaw na ito. Hindi sila mga ehersisyo. Ang mga ito ay mga gawang paksuway laban sa lahat ng sinasabi sa atin ng ating kultura tungkol sa pagtanda. Ang mga ito ay tahimik na mga deklarasyon na tumatanggi kang maging invisible, hindi makagalaw, umaasa. Ang nga ito ay mapamumuhunan sa isang hinaharap kung saan hindi ka humihingi ng tulong sa pagbubukas ng magagarapon o pag-iwas sa mga hagdan o pagtanggi sa mga imbitasyon dahil ang iyong katawan ay naging isang hawla. Ang Mahapones ay may konsepto na tinatawag na ikigay, ang iyong dahilan sa pagiging
Ngunit ang ikigay ay nangangailangan ng kakayahan. Nangangailangan ito ng isang katawan na maaring isagawa kung ano ang ninanais ng iyong espiritu. Pinapanatili ng 6 na paggalaw na ito ang kakayahang iyon. Pinapanatili nilang tuloy-tuloy ang iyong makasukasuan upang makapaghardin ka, maklakbay, makipaglaro sa maapo. Pinapanatili nilang matalas ang iyong balansa upang hindi ka matakot na mahulog. Pinapanatili nilang malinaw ang iyong isip upang manatili kang ikaw, ganap na naroroon hanggang sa iyong huling araw. May isang babae sa Okinawa na nangangalang Misao. Siya ay 97. Nag-aalaga pa rin siyang kanyang hardin, nagluluto ang kanyang sariling pagkain at naglalakad ng 3 milya papunta sa palengke 2 beses sa isang linggo. Nang tanungin ng mga mananaliksik ang kanyang sikreto, hindi niya binanggit ang genetika o dieta. May sinabi siyang malalim, "Gumagalaw ako dahil gusto kong patuloy na gumalaw." Iyan ang nakatagong katotohanan. Ang paggalaw ay lumiliha ng paggalaw. Ako bumagalaw. Ako gumalaw. Ako gumagalaw. Ako dahil gumagalaw. Ako. Ang pagtigil ay lumilihang pagtigil. Bawat araw na naksasanay ka nga 6 na paggalaw na ito, bumoboto ka para sa taong magiging ikaw sa edad na 90. Sinasabi mo sa iyong sarili, hindi pa tayo tapos. Lumalago pa rin tayo, nag-adapt pa rin, nakikilahok pa rin sa buhay. Sinusuportahan ito ngang agham ng buo. Ang neuroplasticity ay walang expiration date. Ang iyong utak ay maaring bumuo ngang magabagong koneksyon sa edad na 80 tulad ng ginawa nito sa edad na 8. Ang iyong makalamnan ay maaring lumakas sa edad na 17 tulad na ginawa nila sa edad na 20. Ang iyong balanse ay maaring bumuti sa edad na 20. Ngunit kung bibigyan mo lamang ang iyong katawan ng input na kailangan nito, ang paggalaw na ito, ang input na iyon, kasama ang tanden na pahinga. Lumilikha silang isang pang-araw-araw na pagsasanay na tumutugon sa bawat sistema na tumutukoy sa iyong health span. Hindi lang ang iyong lifespan kung gaano ka katagal mabubuhay, kundi ang iyong health span kung gaano ka katagal mabubuhay ng maayos. 12 minuto, 6 na paggalaw, isang pattern ng pahinga. Iyan ang presyong kalayaan. Iyan ang halaga ng pananatiling ikaw. At kumpara sa kung ano ang mawawala sa iyo sa pamamagitan ng walang ginagawa, ito ang bargay ng iyong buhay. Kumpara ito ang bargay ng iyong buhay. Ato, anato, ang sentenaryo ay hindi maswerte. Sila ay pare-pareho. Sila ay may layunin. Handa silang gumugol ni 12 minuto ngayon para makakuha ni 7 taon bukas. Naghihintay ang iyong katawan. Naghihintay ito sa iyo na alalahanin kung ano ang kaya nitong gawin. Ang mga paggalaw na ito ang paalala. Ang hiningang ito ang susi. Magsimula ngayon. Magsimula na ngayon dahil ang taong magiging ikaw sa edad na 90 ay itinatayo ng mga pagpipilian na ginagawa mo sa mismong sandaling ito, at ang taong iyon, malakas, matatag, matalas, malaya, ay nararapat sa 12 minutong ito.